Welcome home, honey. Magpalakas ka. Alam mo naman, ikaw lang hinihintay ng kasal natin. Buo na ang loob ko. Ititigil ko na ang gera laban kay Dwayne, kay Ruby, at sa mga Kastilyo. Buong puwersa nila. Anong sabi mo? Gagamitin natin ng batas para pabagsakin sila. Pupundokan natin lahat ng kasamaan nila sa tamang paraan. Ngayon ang tamang oras para tuluyan papagsakin si Totoy. Dwayne, paulit-ulit na lang ang karahasan sa Paraiso. Kung hindi kayo titigil sa kaaaway o pakikipaglaban sa isa't isa, ano mangyayari? Walang mananalo. Mga tao ang masasaktan. Ganyan ba talaga ang gusto mong ipakita sa pamilya mo, Nico? Ganyan ka ba talaga kaduwag? Hahayaan mo na lang na patayin ni Totoy ang mag-ina mo? Ang daming namatay. Ano yung buhay nila? Ha? Baliwala na sa'yo! Kung hindi natin ginawa to, marami pang buhay ang madadamay. Buhay kaya ni Briggs! Buhay tulad ng pamilya mo! Huwag mo yan ang pamilya ko dito! Hello, pagkakamali ko, Toy. Nagtiwala ako sa'yo. Di mo kaya. Waldo! Naman Don Silvio, para namang hindi mo hinayaang mamatay ang asawa mo. Ha? Sabi mo! Ang tagal-tagal kong inantay tong araw na to. Anong gagawin ng pamangkin ko? Pipigilan ako? Dahil bibitaw siya? Ayaw niya ng gulo? Ang plano mo yan? Maghihiganti pa rin ako sa kapatid mong si Ruby. Waldo! Magalit ka na kung magalit! Pero, kung tutuloy mo yung gagawin mo, pipigilan kita. Subukan niyong makialam. Pagkakamatayan tayong lahat dito. Ayan, nakadami ka na. Pakita tayo sa kwarto mo, hatid na kita. Kailangan mo na magpahinga. Kaya ko pa. Isa pa. Toy, kaya mo na siya. Hindi mo kayang iligtas lahat. Hindi na, magpahinga ka na. Nakarami ka na. Ayoko. Papahinga ako pagkatapos nun. Ubusin muna natin. Dali. Hindi na. Makita tayo. Tara na. Ang kulit mo. Ano ba? Sige. Ano ba yan? Gusto ko pa uminom. Dali na. Wag na. Hindi na. Makita tayo. Sige. Mainit. Ito tayo sa kwarto mo, malamig. Ayoko na. Mag-relax Ano gagawin tayo. natin doon? Hatid mo na sa kwarto mo. Hindi Tapos yan. babalikan ko yung alak. Ang dami ka na nainom. Sasakyan? Sasakyan ka? Oo. Alam mo, ikakwento ko sa'yo lahat ng ginawa sa akin. Hayop mong kapatid. Ano yun? Ilabas sa mga kalasagan. Huwag kang karagar gumantong pumalag. Hindi mo ba nakikita yung mga nasa laot? Mga balangay na daladala yung mga salot. Mga katawan na katapal ng bakal. Wala tayong labang kung kawal sa kawal. Pero ba sama-sama natin palibutan? Ewan ko na lang kung hindi sila kilabutan. Patalas yung mga bata-balaraw. Sumigaw mo kayo kahit kumalaw.
Dahil puso man dirigma, di pa siya, di pa papugo. Puso man dirigma, di pa padiktaan. Sige na puputan, sila yung nagalo ang balat sa tinalupan. Kami yung manalo pero bakit parang ulang? Para ba sila yung nagitahit ng muhunan? Teka sandali, mga gawin ko yung napura. Ako na mo pabala, ako yung nakatira. Para dito mo, mga magato sa pakasala yung tamyang to. Teka nga, sino ba nagpapapapel? Mga pangalan namin tinala sa papel. Kung bakibahagi, huwag ka na pumapel. Kung hindi na ang seto ng gawa sa papel. Maghintay ka lang ng mga ibal. Nagsusugaw kahit napapalo. Dahil puso man dirigma, di pa pakutsa, di pa papagong. Puso man dirigma, di pa padikta. Dami mga buhay na wala sa paggabi. Mga bayan hindi mahilig, mga lahat pero may dalawang lubi ang nakapuko na mithi. Pagdating ng buka ko, sa wakas ay wawagay-way na rin at nabong dito. Sa araw, sa wakas tayo rin ang isang araw. Pero di natin namamalay, meron na palang ugay. Mabalik ang mayaman na nako. Ngayon di mo pa nakikita yung mga naslao. Bago papunta na pala yung mga salo. Maghintay ka lang ng mga gimbal. Ay dadagong, dadagong, dadagong. Nagsusumigaw ay napapalo. Dahil puso man dirigma, di papakutsa, di papapugong. Puso man dirigma, di papadikta. At dadagong, dadagong, dadagong. Nung nawala ako sa buhay ko, napariwara talaga ako. Marami akong naging palpak na desisyon at halos nawalan ako ng gana sa buhay. Pero ngayon nandito ka na. Gagawin ko lahat para makabawi sa'yo. Sana may tama ako lahat ng kasalanan at mapaunahan ko lahat ng pagkukulang ko sa'yo, Tia. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon para papatunayan ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Katulad ng sinabi ko, may mga bagay na dapat na natin ihanda. This is the perfect time for us to take over. Hindi nagustuhan ng mga Don ang pamamalakad ni Totoy. We can finally take him down. If these people can turn. So if I were you, I'd take advantage of this opportunity para pabagsakin si Totoy at durugin ang empire niya. I'll talk to them one by one and
present them with money that they just can't refuse. At doon makikita nila ang lakas ni Don Silvio at Congressman Dwayne. Galing. Galing, Kobe. Maraming salamat, Kobe. Hindi na ako makapaghintay sa araw na mapapabagsak natin si Totoy Bato. Totoy, sa tingin mo ba, ganun lang kadali para sa amin na patawarin ang mga ginawa ni Don Silvio? Baka nga tama si Don Paco. Masyado ka pang malamit para pamunuan ang grupo natin. Nakakalimutan mo ba ang nangyari kay Don Paco? Ha? Kinalaban niya tayo. Tingnan mo kung nasan siya ngayon. Pinagbabanta mo ba kami? Hindi. Ayokong magkaroon pa ng karahasan sa Pook Paraiso. Sinasabi ko lang ang nangyari. At kung sa tingin nyo na magpapatinag ako sa inyo, nagkakamali kayo. Totoy, ang isipin mo na lang kung anong sasabihin mo doon sa pamilya ng mga nawala ng mahal sa buhay. Nagawa ng mga kaaway natin. Mas marami pang pamilya mawawalan ng nanay, ng anak, ng tatay o ng kapatid kapag napatuloy yung gera na ito. Kaya kailangan yung makinig sa sinasabi ko. Paano pagka hindi ininda ni Totoy yung pressure ng mga Don? Hindi titiklop yan sa Totoy. Lalo na kapag nasa tama siya, hindi siya aatras. Nico, sa tingin mo, Nico, sino ka para magbigay ng opinyon sa mga plano ito? Pagpaumanin po ninyo, Don Silvio. Pero pamilya ko po ang nadadamay sa mga plano ninyo. Silvio. Yun na lang ba yun? Don Silvio, talagang gagamit ka na lang ng dahas? Ha? Kapag nakikita yung pagkakamali mo? Nico. Huwag ka makain. Silvio. Hindi ka. Oh, Nico. Talagang gagamit ako ng dahas kung gusto ko. Kaya huwag kang masyadong mayabang. Tatandaan mo, ha? Nandito ka sa loob ng pamamahay ko. Wala ka sa pamamahay ng Diyos. At dito, ako ang Diyos mo. Pwede ba? Magpasensyahan na lang kayong dalawa. Please. Makinig ka sa anak mo, Nico. At pahalagahan mo ang pamilya mo habang magkakasama pa kayo. Hindi ka pa ipinapanganak, Totoy. May gera na nangyayari dito sa bayan natin. At kung hindi mo masikmura yon, mas mabuti siguro na magbitiw ka na dyan sa pwesto mo bilang leader ng business empire natin. At isa pa, hayaan mo na lang kami ang magpatakbo nitong negosyo na to na itinatag namin. May dugo at pawis ang ginamit namin dito, kasama ng ama mo. Baliin mo na ang mga desisyon mo, Totoy. Ilang buwan ka na namin pinagbibigyan dahil sa respeto namin kay Don Pedro. Huwag mo naman sana ubusin ang pasensya namin lahat. Kahit ano pa ang gawin nyo, nakapag-desisyon na ako. Dahil alam ko na ang gagawin ko. At paninindigan ko yun kahit anong mangyari. Kahit magkawatak-watak pa tayong lahat.
Stanley? Stanley? Naririnig niyo ba ang mga sarili niyo? Tayo na nga lang ang natitira dito, mag-uubusan pa tayo? Huwag naman natin hayaang masira ang samahan na sinubukan at pinagtibay na ng panahon. Stanley? Good morning. Upo na. Kagabi, nakatulog ka ng masarap. Kaya pasensya na kung napakialam mo yung ibang gamit mo pang kitchen. Eto, niluto na kita ng breakfast. Kain na. Alam mo pa rin talaga kung ano yung paborito ko, no? Ako pa ba makakalimot? Thank you. Sabi ko sa'yo eh, hindi ko naman pwedeng kalimutan yung mga paborito mo. Ako. Isipin nyo na lang ang lahat ng investments natin. Ang dami na natin binuhos dun sa Perez Holdings. You need us! Engineer Arco, alam kong naiintindihan mo kung gaano ka-importante ang business alliance ng mga Perez sa aming mga dons. Kaya naman, nakikiusap rin kami sa iyo na kontrolin mo ang pamangkin mo. Because Totoy is ruining the reputation we built up from the ground for years. Umasta siya para bang kayang-kaya niya kami lahat. Engineer, kung hindi mo kayang hawakan sa leg ang pamangkin mo si Totoy, napipilitan kaming mag-back out sa lahat ng projects natin. Alam mo kung gaano kalawak ang influence at kapangyarihan namin. We will make sure na hindi ka makakatanggap ng government project sa kamay mo. Kahit ipanalo mo pa sa bidding. Tandaan mo, hindi mo rin naman makukuha ang lahat ng projects mo. Kundi dahil sa amin. Dahil tinulungan ka namin na makuha ang lahat ng yun. Ikaw din. Baka masayang lang ang lahat ng pinaghirapan mo. Don Silvio, may taga-opisina po ni Mayor dito. Don Silvio, galing po ako sa opisina ni Mayor at pinapabigay niyo ito. Siya nga po pala, Congressman Dwayne at Don Silvio, kayo at ang inyong pamilya ay inimbitahan ng ating Mayor para sa isang peace meeting. Of course, kasama po ang kampo ni Totoy Pato. Paano natin masasabi na peace meeting ito?
Eh baka naman na-impluensyahan na ni Totoy si Mayor Agate. Hindi ba? Baka delaying tactics lang yan ni Totoy para hindi umusad yung kaso niya. Alam na kasi siguro ni Totoy na nasa atin ng simpatsya at panig ng mga tao. Alam nyo, kahit na kanino pa humingi ng tulong yung Totoy na yan at kahit anong batas pa ang kapitan niya, wala siyang magagawa dahil naniniwala na sa atin ang lahat ng tao. Pero, pagbigyan na natin si Mayor para mapanood ng buong Pook Paraiso kung paano natin ilalampaso ang Totoy na yan sa pagpupulong na ito. Bilyon pa naman ang mawawala sa kita mo, Engineer Arco. Ikaw rin ang malulugi dito. Alam mo naman na kayang-kaya naming ilapit ito sa mga congressmen para sila na rin yung pipili ng ibang kontraktor na susuporta nila. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag naman natin sirain yung pinaghirapan natin. Come on, guys. We can only do this if makikinig si Totoy. You won't hear anything from us in the following days unless magbago ang isip ni Totoy. Guys, Sige. Well, if that's the case, marami naman tayong oras para ipaghanda tong peace meeting. Please tell Mayor Agate we'll be there. Masusunod, Congressman Dwayne. Don Silvio, mauna ho ako. I don't know. It won't be long before all the people of Pook Paraiso know about this meeting. And when they find out, don't you think that their support is going to go back to Totoy? Hindi naman siguro. Sa lahat ng ginawang pagsugod ni Totoy sa ospital para patayin dun si Chris, tuluyan na siyang sira sa Pook at sa Miguel. Tayo pa rin ba? Alam nyo, pwede naman tayong agad-agad manalo bago pa dumating ang peace meeting na yan. Toy. Tuarco. Pwede ba kitang istorbohin? Gusto mo atang uminom? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Bago pa man ako makipagkita kay Mayor, baka naman makumbinsi kita na huwag na ituloy ito. Pinal na ang desisyon ko. Hindi pa parang pinapatagal mo lang ang hustisya? Nasa posisyon ka ngayon para kumilos labang kina Dwayne. Iutos mo lang. Ang bunga ng kapangyarihan na yan, ang pagkamatay ng mga mahal ko sa buhay. At ayoko nang mangyari ulit yun. Toy. Huwag mo nang subukan, Tito Arco. Dahil puso man dirigma, di papakutsa, di papa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Arco. Nababahala na ako sa kaguluhan dito. Pinipilit kong ayusin. Pero yung pamangkin mo na si Totoy at yung mga Castillo, winawasak nila.
Vera? Vera? Pero okay ka lang? Ano problema mo? Jet, pasensya na talaga sa abala pero kaya ako pumunta dito dahil may kailangan malaman si Totoy. Wala akong hindi gagawin para sa'yo, Totoy. Ang ayoko lang, yung makalimutan mo lahat ng pagpapahirap, pasakit, at kahayupan na ginawa ni Ruby, Dwayne, ng mga Perez Castillo sa'yo. Baka nakakalimutan mo yun. Hindi ko po makakalimutan. Hindi. Ay, nako. Ano ba ang gagawin ko dito kay Totoy? Kung kailan naman nailatag ko na ng maayos lahat ng plano ko? Ngayon, gusto makipag-ayos sa mga kalaban niya? Paano kung tahimikin na natin siya? Beryl, hindi natin kailangan gawin yan. Bakit naman hindi? Baka naman nauhulog ka na dyan sa Totoy na yan. Dahil puso man dirigma, di pa pa. Hayop ka, Ruby! Papatay kita! Ginagawa mo dito? Did I tell you? Ako nang bahala sa sakit ng ulo mo. Di pa pa kutsa, di pa pa pumo.